Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Hello mga bata! Maayong adlaw naman sa aton tanan. Kag-welcome naman sa aton nga Good News Class. Para sa mga friends naton nga nagapamati dira sa radyo, maayong adlaw sa inyo. Pag amuman sa mga friend naton nga nagatan-aw sa online, maayong adlaw man dira sa inyo. Kag madamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod, pamati, kag pagtan-aw sang aton nga lesson kada Sabado. Nalipay gid sila teacher nga makaupod ikaw subong sa aton nga klase. Pagsubong naman sa aton nga lesson, pagatun-an naton ang paghimo sang wise choice or make a wise choice. Paano bala ini mga bata? No? So, importante gid nga maging wise kita sa paghimo sang mga choices sa aton nga kinabuhi adlaw-adlaw. Sa adlaw-adlaw nagahimo kita sang or nagapili kita sang choice sa panimalay or desisyon nga ginatawag sa panimalay, sa eskwelahan, kagbisan sa aton nga pangabuhi, no? Importante nga ang aton ginapili tama gid kag ang Ginoo gid ang aton nga mapalipay. Gani sa aton nga lesson sa subong nga adlaw, mabuligan kita paano bala maghimo sang wise choices sa aton nga kinabuhi. Excited na bala ikaw? Dali na! Ako naman si Teacher Del para naman sa aton nga prayer time. So, ara na kita sa last letter sang time nga acronym sa letter E nga ginasundan naton. So, ang ibig sabihin ng letter E, expect God's answer. Oo, mga kids, mag-expect kita sang answer ni God kung ikaw pangamuyo kay Jesus. Kay hambal niya diri sa Mark 11:24, believe that you have received it. So patihan mo gid ang imo nga ginapangamuyo, maangkon mo gid ina siya. Kaya subong mag-pray gid kita kay Jesus. Ansiran niya gid ina kay ikaw anak sang Ginoo. Kaya let's pray for today. Ipiyong ang mata, iduko ang ulo, kag ifog ang kamot. Sige, let's pray. Dear God, thank you sa tanan nga ginhatag mo sa amon nga mga blessings kag sa maayo nga lawas, Lord Jesus. Thank you, God, sa pagprotect mo sa amon every day. Thank you man, Lord, kay ikaw man nagaupod sa amon aga udto kagabi man, Lord. Lord, subong nga adlaw gapangayo ako sang sorry. Thank you, Jesus, kay ikaw gid nagalimpyo sang akon nga mga sala. Thank you sa imo nga dugo. Lord Jesus, subong nga adlaw ikaw gid maghatag sa akon sang wisdom, Lord. Nga maintindihan ko gid ang akon nga ginabasa, nga halin sa imo nga word, kag ginapamatian man, Lord, pinaagi diri sa GNC online or on air, Lord Jesus. Kaguligan mo man ako, Lord, nga ang akon nga nabatian, i-obey ko gid, Lord. Tagaan mo gid ako sang wisdom kung paano gid inihimuon. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen.
naman mga bata, kag sa liwat ari naman si Teacher Kat. Mga bata, nakakita na bala kamo sang bunga sang palay? Oo, kadalasan no, tanan nakakita na. Kag ang bunga sang palay, may ara siya sang, ang iban may ara sang unod, kag may ara man sang wala sang unod. Ang wala sang unod, amo na siya ang ginatawag nga upa. Kag halimbawa, magwa ka sang bunga sang palay, ang isa may unod, ang isa wala. Kag uhuyupon mo ina, diri sa imo nga mga kamot. Sa tingin mo bata, ano ang mapalig sang hangin? Oo no, syempre, ang wala agad sang unod bata, ang paliron gid sang hangin kag ang magpabilin atong may ara sang unod. Balan mo bala bata nga sa aton nga memory verse subong may ara sang ginahambal about sa sina nga sitwasyon mga bata sa mga tao nga wala sang Ginoo sa ilang nga kabuhi nga ginakumpara kasubong sang upa nga ginapalid lamang sang hangin kag wala ini sang kapuslanan. Ang aton memory verse makita diri subong sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse subong makita sa Book of Psalms. Balan mo bala nga ang Book of Psalms bata, ang siya ang pinakadamo nga chapter sa Bible kay nga aman may ara ini sang 150 chapter written a 700 years period and at least may ara siya sang 7 different nga nagsulat sina una si David may ara siya sang 73 chapter nga nasulat si Asaph 12 chapter si Sons of Korah may ara siya sang 11 chapter nga nasulat. Si Solomon may 2 chapter siya. Si Moses siya ang nagsulat sang Psalms chapter 90. Si Heman Psalms 88 kag si Ethan Psalms 89. Ini sila mga bata nga 7 nga nagsulat guided by the Holy Spirit. Gani makasigurado gid kita nga ang pulong sang Ginoo ang author gid sini isa lang gid siya ang Dios kay ang mga nagsulat guided by the Holy Spirit. Gani ang aton memory verse subong makita sa Psalms chapter 1 verses 4 to 5. Basahon anay ni Teacher Kat kung ano ang siling diri. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Kag makita nato ang aton verse mga bata diri usa ay sa aton nga screen. Ginahambal dira una mga bata sa pulong sang Ginoo nga but this is not true of the wicked. Kay nga aman mga bata sang nagligad nga si Mana ato natun-an siling nga diri nga ang mga tao ginakumpe, ang mga tao nga nagabasa sang pulong sang Ginoo, ginakumpare sila kasubong sang isa ka puno nga nagatubo gid nga strong and healthy. Kay ang taong nakakilala sa Ginoo nga nag-meditate sa iya nga pulong kasubong sinang isa ka puno. Ang ina ang aton nga natun-an, nagligad nga si Mana. Kag subong ginahambal niya diri sa aton verse nga ginasiling nga this is not true of the wicked. Iba sa mga ginahambal dira nga wicked mga bata ang mga ungodly people. Ginahambal niya dira nga ang mga tao nga wala gid nakakilala kag nagasunod dira sa Ginoo or ang ginatawag nga mga ungodly people. Iba sila sa mga katawhan nga healthy nga nagakabuhi gid sa pagsunod dira sa Ginoo kay nga aman ginahambal diri kasubong sila sang parehas sang isa ka upa nga hindi gid mapuslan kay hindi gid sila makaon sang mga tao. Kay nga aman ang kabuhi sang isa ka tawo nga wala gid sang relasyon dira sa Ginoo parehas sang isa ka upa nga ginapalid lang sang hangin kag siling niya pagid. They are scattered by the wind, they will be condemned at the time of judgment. Oo mga bata, someday ang Ginoo nga naghimo sa imo kag sa akon husgahan ang tanan nga mga
katawhan. Gani ang mga tao nga ginahambal diri nga wala nakabaton sang pagpatawad sang Ginoo paagi sa paghinulsol sang ilang nga mga sala kag paagi sa pagbilib kay Jesus bilang ila Lord kag personal Savior, husgahan gid sang Ginoo. Magaatubang sila sang grabe gid kadelikado nga consequence. Ang consequence nga ina ma-separate sa Ginoo forever dito sa lugar nga gin-prepare sang Ginoo para sa mga tao nga wala gid naluwas sa ila nga mga sala. Mga katawhan nga wala gid nagapati dira sa Ginoo, mga bata, magaatubang gid sa consequence kay siling na diri they will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Oo, mga bata, ang makasasala nga mga katawhan nga wala gid naghinulsol sang ilang nga mga sala, wala gid sa lugar dito sa mga dito sa lugar nga gin-prepare sang Ginoo para sa iya nga mga kaanakan. Gani kung ikaw bata, wala ka naghinulsol sang imong nga mga sala dira sa Ginoo, imo dumdumon nga God is just. Ang Dios gid magahusga, mga bata. Ginahimo niya gid kung ano ang tama kag patas dira sa iya nga atubang. Gani parusahan niya gid ang sala. Pero bangod kay si Kristo, nagkari diri sa kalibutan para magbayad sang sala sang katawan sang Dios. Ginako niya gid ina. Gani ang imo nga buhaton kung ikaw wala pa nagbilive dira sa iya, ini nga tion, mga bata, indi gid aksidente nga nabatian mo ang ini nga pulong sang Ginoo. Gusto gid sang Ginoo nga himuon mo para mabaton mo ang kapatawaran sang Ginoo, hinulsulan mo ang imo nga mga sala dira sa iya atubangan, kag magbilid ka sa ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya lamang ang kilalahon mo nga makaluwas sang imo nga mga sala, mga bata. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa imong sala kag nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, ang siling niya diri ang Ginoo gid malipay, mga bata, kung i-share mo gid sa iban ang about kay Jesus para ang iban nga mga kabataan makakilala man nga may ara gid sang makaluwas sa ila nga mga sala. Kag ang Ginoo malipay gid, mga bata, kung ang Ginoo sundon mo gid sa tanan nga tion, kag i-allow mo gid nga ang Holy Spirit amo ang padayon gid nga magkabuhi sa imo nga kabuhi, kag sundon mo gid siya sa pagpili sa kung ano nga tama nga mga desisyon sa pagkabuhi sang sini nga kalibutan. Kay siling gani, mga bata, di ba, sa aton nga word up, make wise choices para sa kadayawan gid sang Ginoo. Kag isa sa butang nga malipay gid ang Ginoo, bata, kung ma-memorize naton ang iya nga pulong. I-memorize naton ang aton verse, bata. Basahon naton ini kag may ara kita sang drill. Kung maghambal ako, halimbawa ang tanan nga naka-color black, amo ang magbasa. Crazy stand up ang aton himuon, ha. Kung ano ang i-mention ko nga sila ang magbasa, sila ang magbasa. Ayan. Sige, tanan nga babae, tindog kag magbasa. Psalms 1:4-5, ready, go. Psalms 1:4-5. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Psalms 1:4-5. Ayan, next. Tanan nga mga lalaki. Ayan, tanan nga lalaki, tindog. Psalms 1, ready, go. Psalms 1:4-5. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Psalms 1:4-5. Ayan, mga bata, ikaw naman ang mag-practice dira sa inyong nga balay. Kag i-video mo ang imo nga sarili. Kag pwede mo gid ina i-post or i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
Hi kids! Ano ang nabalaan nyo nga mga pamaagi para maka-send ka mo sang message or makabaton ka mo sang message? Ako sang bata pa ko, nagasulat kami. Ara ko sang penpal sadto. Naga-star siya sa dapitan. Ginahulat-hulat ko gid nga mag-answer siya sang mga letters. Natistingan ko man nga magpadala sang message paagi sa Telegram. Mangkuta bala sila lolo nyo kung ano inang telegram. May ara man sang beeper. Ara na siya sang gamay nga machine nga mag-sound lang na siya kung mag-abot ang message. Subong sa social media, damo-damo nga mga apps nga pamaagi para makasend kita sang message. Ara man sang time nga paagi sa radyo, ipa-announce mo kung ano ang imo nga mensahe para sa mga parinting nga pamati. Hasta subong pwede paghihapon ina himuon. Alam nyo ba sa story naton subong nga hapon, may isang pamaagi nga ginhimo ang Ginoo para ipabalo ang iya nga mensahe. Ano ay han ina? Pamatii ang aton nga lesson today. Ako gali si Teacher Ai para sa aton nga Bible lesson. So this lesson halin ini sa Old Testament. Dumdumon mga bata na sang si Rehoboam sa nagligad naton yung mga story, wala siya nagpatigid sa Ginoo kung ano ang maayo, kung ano ang dapat niya nga himuon, wala niya ginsunod. Hindi wise ang iya nga pamaagi. Kay ang gisunod niya, ang advices sa mga batanon kag ang sarili niya lang nga kaugalingon. Kaya natabugid kung ano ang pahayag sa Ginoo nga matabo sa Israel kung hindi sila magsunod sa aton nga Ginoo. Si Rehoboam nahimo siyang hari sang Juda nga mas gamay nga nation from Israel. Kag nag-abot gid ang tion nga gin-conquer sila. Ginsakop sila ng Babylon. Kundiin si King Nebuchadnezzar ang naging hari sang mga ginsakop ni King Nebuchadnezzar of Babylon ang mga Israelita. Kundiin ang mga batanon nga mga taga-Israel ginhimo nga mga slaves dito sa Babylon. Kaupo dito si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego at iban pa nga mga batanon nga mga Israelites para mahimo kuno nga mga estudyante kag sila ang maga-serve sa Kingdom of Babylon. Sang hindi nahari itning si King Nebuchadnezzar, ang nagpuli sa iya si Belshazzar. Ini nga story, boys and girls, mabasahan naton sa Daniel chapter 5. Isa kuno ka adlaw, sang si Belshazzar nagpatawag sang party. Excited siya, boys and girls, kay damo-damo nga mga tao ang nag-attend sa iya nga party. Gusto niya i-celebrate ang ila nga victory, ang iya nga pagiging king. Kag gusto niya nga mabalan gid sa tanan nga manggaranon siya, nga maalam siya, nga manami siya. At may isa siya ka desisyon nga kakaibagid. Kay balaan nyo, sang nagainom-inom sila, sang naga-party-party sila, siguro sang nahubog na sila, hambal ni King Belshazzar. Ipakuha ang mga ilimnan. Ipakuha ang mga bulawan, golden vessels nga halin didto sa templo sa Ginoo sa Jerusalem. Amuto ang sudlan ninyo ka mga ilimnon kay para akon nga gamiton kag iserve sa iban. Hala! Ang mga golden cups, golden wares na halin sa templo sa Jerusalem nga para lang sa buluhaton sa Ginoo.
Gusto niya nga gamiton sa party. Oh no! Tama ay ina. Pwede ba yun? Nga ang gamit para sa Ginoo, gamiton niya lang sa iya nga party-party? Kay ini si Belshazzar, wala siya kakilala sa Ginoo. Ang iya nga ginuna-una para lang gid sa iya nga sarili. Wala siya nakabalo kung ano ang dapat himuon. Kalain daw binastos gid ang iya nga himuon. Kagtuod to, boys and girls, dapat maging careful gid sa aton nga mga himuon. Kung ikaw bata, ginbaton mo na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon, ang gusto sa Ginoo mangin maalam ikaw. Be wise. Kag ang Holy Spirit ang iya nga ginhatag para kita magkinabuhi sang matarong. Nang magkinabuhi kita nga kabubuton sa Ginoo. Example gani sa eskwelahan naton no, pwede nga invite ka sa mga friends mo nga maghimo sang malait. Sabi nila, mag-cheat bala kita. Aha! O hindi kaya mag-escape bala kita kay maghampang lang kita dito sa balay ninyo sang computer. Hindi na lang kita mag-go to school. Temptation ina, boys and girls. Kung magpadala ikaw dira, hindi inatarong nga himuon. Ang Ginoo gusto niya nga magkinabuhi kita sang kinabuhi nga matarong. We must be wise. May ara kita sang kaalam. Ang kaalam, boys and girls, is ang ginhatag sa Ginoo para sa iya nga mga kaanakan nga ability para himuon kung ano ang tama. Para malikaw kita sa mga malain kag mga disgrasya. And He gives us His Holy Spirit nga mag-istar sa aton nga kinabuhi para buligan kita to live wisely. Wala ina si King Belshazzar kay wala siya kakilala sa Ginoo. Kaya naman, dumating na nga. Hala, nag-inom-inom sila. Sige, inom lang kamo, damo kita ilim nun. Wow, namin gid ikaw nga king. Sabi siguro sang mga upod niya. Kay, perte ang ila nga pahubog, boys and girls. Pero, balaan ba ninyo? Kulpi na lang. Sang sila naga-party-party. May kamot nga nagwa sa may pader kag nagsulat. Ano ina? Nagsigawan siguro ang mga tao. Nagkurog-kurog sila kay ang kamot nagsulat lang sa may pader. Pati na si King Belshazzar, nagkurog-kurog siya. Ang hambal gani diri sa Bible, boys and girls, ang iya nga mga kalamnan, ang iya nga ang mga tuhod niya, nagkurog-kurog gid kay nahadlok gid siya. Hala, nung natabo! Ginpatawag niya ang mga advisors niya. Ang baldiri sa verse 7, the king called loudly to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. Hambal niya, kung sino ang makahambal sa akon, kung ano inang ginsulat dira, himuon ko nga third in my command. Kung mabasahan ina, kay nadlok gid ako. Hambal siguro niya, no? Kag, tagaan niya daw sang reward. Kag nagpalapit na ang mga enchanters. Sila yung mga makatudlo kung ano ang mga kababalaghan ng mga kung anong ginhambal sa ano daw ang formation sang stars, ang unang mga astrologers. Pero balaan nyo, wala ni isa ang nakabalo. Kung ano gid ang ginsulat dito. Hambal nila, hindi namon balaan kung anong nakasulat dira. Ano? Nga hindi ninyo nababalaan? Hala, nagkaginamo dito sa palasyo, boys and girls.
wala sila kabalo nga halin sa Ginoo. Ini nga mensahe kamot sa Ginoo ang nagsulat didto sa pader. Nga ay hindi nila kilala ang Ginoo. Kay boys and girls, wala sila nagtuo sa tuod nga Ginoo. Ang Diyos ang tanan, ang Diyos ng lahat ng tao. Siya ang Ginoo nga nagpakilala sang iya kaugalingon halin diri sa Bible. He is our creator, our maker. Ang Ginoong Diyos, boys and girls, sinakilala niya ang sarili niya. Kaagi sa iya nga pulong. Kag siya ang amay sa langit. Nga gusto niya one day makaupod kita dito sa iya nga ginharian sa langit. Nga ay hindi siya makilalan sa tanan nga mga tao. Kaya ang aton nga tagipusoon likas nga makasasala. Hindi naton masabtan ang pulong sa Ginoo kung kita-kita lang. Naton maintindihan ang iya nga paghigugma nga siya ang Ginoo nga perpekto nga wala gid sang sala. Tuod na, boys and girls, ang sala amo ang makapahilayo sa aton sa Ginoo. Sala sa isip, sa ginahambal, kag mga ginahimo, amo na ang nakapahimulag sa aton sa Ginoo. Pero ginhatag niya ang iya nga anak, ang bugtong nga anak nga si Hesukristo para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga tao, para mabalik kita sa tama nga relasyon sa Amay sa langit. Tungod sa pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross, naula ang iya nga dugo, mapasaylo na ang sala. Kag makilalan tagid ang buhi nga Ginoo. Wala nila nakilala, kag wala sila nagtuo. Maayo na lang, boys and girls, kay ang reyna nadumduman niya. Sabi niya, mahal na hari, huwag kang mag-alala. May ara sang isa ka tawo nga ara sa iya ang espiritu sa Ginoo. Siya si Daniel. Samtang ang imo nga amay sadto nagakinahanglan sang kaalam, si Daniel ang nagbulig sa iya. Madumduman niya si King Nebuchadnezzar ang imo nga ninuno, nagkinahanglan man sang bulig ni Daniel. Ipatawag si Daniel, kay siya gid ang makabulig sa imo. Hala, kung patawag na gid man si Daniel. Si Daniel, nagakilala sa aton nga buhi nga Ginoo. Siya ang bata nga nagasunod kag nagapalangga sa Ginoo. Kag paatubang na si Daniel kay King Belshazzar. Hambal ni King Belshazzar. Ikaw bala si Daniel nga makahambal sa akon kung ano ang buot silingon ning nakasulat diri sa pader? Kung mahambal mo sa akon, ano ina kag kay sino ina halin? Ikaw ang mahimong ikatatlo nga leader sa sabilog nga Babylonia. Tagaan kita sang authority nga mahimong leader. Kag mga bayo, kag mga kayamanan ihatag ko sa imo. Pero ang hambal ni Daniel, ang mga regalo para lang na sa imo, mahal na hari. Pero ihambal ko sa imo kung ano ang nakasulat dera, kag ano ang buot silingon sina. Mahal na hari, ang imo nga amay na si King Nebuchadnezzar, nga pinakamaayo, nga pinakamaalam, nakatuon, sang ano ang lesson sa Ginoo. Sang siya naghinambog, ang Ginoo nag-humble sa iya. Nahimo siyang parang isang nasiraan ng isip. Daw nabuang siya, kay wala siya nagkilala sa Ginoo. Pero sa ikapito nga tuig, sang gikilala niya ang Ginoong Dios, nabalik ang iya nga kaalam. Mahal na hari, wala ikaw nagtuon kung ano ang lesson sa iya nga kinabuhi. Kaya subong nga gabi, ang kamot sa Ginoo nagsulat kung ano ang iya nga parusa para sa imo. Ang nakasulat dira, mahal na hari, Mene, tekel, parsin. Buot silingon, gintakos ikaw.
ginhusgahan na ikaw, pero kulang kag ikaw maparusahan. Siguro na, kibutan si King Belshazzar. Na-recognize niya, tuod gid man, wala siya nagtuon sa kinabuhi ng iya nga ninuno na si King Nebuchadnezzar. Dahil wala niya ginsunod ang ginhambal ni King Nebuchadnezzar nga ang Ginoo lang ni Daniel, ang Ginoo ng Israel, ang dapat nga sundon. Boys and girls, kung mabatian mo na ang lesson nga ang Ginoong Diyos, ang Ginoo ng Biblia, ang dapat nga sundon, God wants you to be wise. Kung ara na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon, gusto niya nga magkinabuhi ikaw ng may kaalam. Live wisely sa imo nga mga desisyon, sa imo nga pang-araw-araw nga ginawi, piliin ang pagsunod sa Ginoo. Hindi nga foolish ang aton nga himuon. Paano bala mahimo or ma-develop ng kinabuhi naton maging wise? Una, dumdumon kung ano ang ginhimo ng Ginoo sa imo nga kinabuhi. Ginpasaylo ikaw sa Dios. Dumdumon man nga siya ang aton nga manluluwas kag nagtuga sa aton, our Creator. Kaya, ang pagkinabuhi sang matarong is a wise thing to do. Kung budlayan kita sa pagsunod sa iya, mangayo sang bulig. Kay siya ang Ginoo who promised His help always. Live wisely. Kay ang Ginoo ang naghatag sang kaalam. Tandaan mo na, bata, kung ara na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon, He wants you to live wisely. Ginhatag niya ang Holy Spirit para magabulig sa imo kag sa akon. Sang nabatian ni King Belshazzar ang ginhambal ni Daniel, sabi niya, okay, nabatian ko na kung ano ang ginhambal sa Ginoo. Ginhatag gid man ang reward nga para kay Daniel. Nahimo siyang third authority in the kingdom, gihatag sa iyang mga kayamanan, ang bag-o nga bayo, kag ang medalyon. Kagbalaan nyo, boys and girls, sa sina nga gabi, nag-abot ang mga kalaban at natalo ang mga Babylonians kag napatay gid man si King Belshazzar. Ginhusgahan siya sa Ginoo, hindi gid man siya takos kag nakuha ang iya nga kingdom sa iya nga kamot. Kalain gid kung hindi kita magsunod sa Ginoo. Balaan na naton ang kamatuoran pero hindi pa sundon, may consequence ina. Kaya ikaw bata, kung kilala mo na ang Ginoong Diyos, ginbaton mo siya sa imo nga tagipusoon bilang imo nga hari, live wisely. So this week, kung yayain ka ng mga friends mo nga mag-cheat, will you remember who God is? Nga siya ang imo nga holy God. Kung hagaron ka ng mga friends mo man, nga magampang-hampang lang sa balay, mag-waste ng time, will you remember that God is with you? Or, kung naman, ikaw lang mag-isa, gusto mo nga sayangin ang oras mo, dumdumon mo bala nga pwede ka mangayo sang bulig sa aton nga Ginoo nga ara sa imo. His Holy Spirit lives with you. Basahin ko sa inyo ha. In John 1:12, amo niyang ginhambal. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang tanan nga magbaton sang kamatuoran ng Ginoong Hesus ang manluluwas. Ang magpati ngang iya nga ginhimo dito sa cross, takos na para mapasaylo ang sala, tagaan sang katungod na tawgon, anak sa Dios. Tagang anak sa Dios, ipasaylo na ang sala.
Ikaw bala bata, ginbaton mo na ini nga kamatuoran para ini sa aton tanan. Wherever you are, choose to obey God. Pwede mo ihambal sa Ginoo. Opo, Ginoo, nagapati ako makasasala. Opo, Ginoo, nagatuo ako, ang Ginoong Jesus lang ang makapasaylo sa akon. Opo, Panginoon, maghari ka sa akon nga kinabuhi. Tagmuan mo na ang iyong ngay hambal sa iya, He will answer you. Let us pray. Father God, salamat gid kay ikaw ang amay nga nagahatag sang kusog para magkinabuhi kami sang maalam, sang matarong, kag magasunod kami sa imo. Opo, kinahanglan ka namon, Ginoong Jesus, kinahanglan kita. Make us strong, make us wise, for we want to honor you. Bless every child listening subong. Buligigid ang kada isa nga mangin, maalam, kag magsunod sa imo. In Jesus' name, Amen. God bless you. Take care. Yes, mga bata, ang aton nga lesson subong padayon magapadumdum sa aton nga importante gid ang maging wise kita sa aton nga mga decision, mga choices nga ginahimo naton sa aton nga kinabuhi. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagtan-aw, sa inyo padayon nga pagpamati. Dumdumon gid naton ang lesson ta subong nga adlaw mga bata nga ang Ginoo magabulig gid dira sa imo para mahimo mo ang tama nga choices nga magaresulta sang maayo kag ang Ginoo gid ang malipay sa sina nga mga choices nga ginpili mo sa imo nga kinabuhi. Kag kung maghimo ikaw sang pagpili or choices, desisyon man ina, una anay, mga muyo ikaw, mangayo sang kaalam sa Ginoo para ina nga choice, ina nga desisyon magresulta gid sang maayo. Kay ara gid ang Ginoo nga magabulig dira sa imo. Ayan, so padayon naton nga ginapasalamatan man ang mga partner naton sa radio station nga naga-partner sa aton para madamo pagid sang mga bata nga makabalo sa pagpalangga sang aton nga Ginoo. Gani sa sunod naman nga Sabado mga bata, kit-anay kita liwat diri sa aton nga klase sa Good News Class on air and online. God bless you. Bye-bye! Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!